Nasampa na ng kaso ngayong araw ang mga relihista na naging biktima ng marahas na dispersal ng Manila Police District sa harap ng US Embassy noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga inirereklamo sina NCRPO Chief Oscar Albayalde at PO3 Franklin Co na nagmaneho ng police mobile na nakasagasa sa mga relihista. Si Jervis Manahan sa detalye. Naka-wheelchair at sementado ang braso ng mga relihistang biktima ng dispersal sa US Embassy nang humarap sa Office of the Ombudsman. Isang linggo mula nang mangyari ang marahas na dispersal, sinampahan na nila ng reklamo ang mga pulis sa likod ng insidente. Kasong attempted murder, serious physical injuries, unlawful arrest, obstruction of justice, grave misconduct, grave abuse of authority at conduct on becoming of a public officer ang kanilang inihain. Kasama sa mga kinasuhan sina NCRPO Chief Oscar Albayalde, si Senior Superintendent Marcelino Pedrozo na itinuturong may pakanaraw sa marahas na dispersal, si PO3 Franklin Co na nag-drive ng police mobile na nakasagasa sa mga relihista at iba pang opisyal ng MPD. Yung mga injuries na natamo, although mga injuries na tamo nila, obviously merong intent to kill when when inflicted. Kasi kasama dito yung si Ko, yung driver na bumangga doon sa mga protesters. Kitang-kita naman doon na intentionally na inatrasan niya na napakabilis. Yun ay indication ng intent to kill. Sina Pia Malayaw at Nicole Soria na parehong sugatan mula sa insidente matapos masagasaan ng police mobile, determinadong makamit ang hustisya. Kahit yung mga medic na sinusubukan na nilang bigyan ng first aid, kaming mga sugatan ay inaresto pa ng marahas ng mga kapulisan nang wala namang sapat na dahilan, tapos binugbog pa nila yung mga medic na umaaresto sa amin. Kaya meron din kaming unlawful arrest na isinasampa laban dun sa mga kapulisan, bagamat hindi na natako yung partikular na pangalan ng iba. Siyempre may may trauma sa nangyari na kumbaga kailangan talaga na panagutin itong siko at siyempre sampahan ng kaso yun. Patuloy naman daw na nagpapagaling ang iba pang sugatan sa insidente. Bukas ang huling araw nila sa Maynila bago sila magsibalik sa kanilang mga probinsya. Determinado sila na ituloy ang laban. At sa katunayan, babalik daw sila sa embahada para irehistro ang pagtutol sa militarisasyon at pang-aagaw ng kanilang mga lupain sa Mindanao. Nauna nang nirelieve ang mga sangkot na pulis ng MPD para bigyang daan ang investigasyon ng pambansang pulisya. Nagsasagawa na rin ang sariling investigasyon ng Commission on Human Rights at nagpahayag na rin si Pangulong Duterte na personal niyang titingnan ang bagay na ito. Para sa PTV News, Jervis Manahan.